Morning. Ride out tayo. 4 a.m. Dito sa Kabuyaw. Maglalagulog tayo solo. Nagme-maintain lang tayo around 25 to 30 kilometers per hour. Kailangan magtipid kasi almost 200 kilometers yung bike. Nandito na tayo sa San Cristobal, boundary ng Kabuyaw tsaka Canapa. Nasa Parian na tayo. Ito, nandaan natin yung Lianas, Parian. Kung lumaki ka sa Calamba, kilala mo tong Lianas, time videohan dito. Mga arcade, bilihan ng mga peking t-shirts. Naalala ko na dyan ako bumibili ng cassette tsaka CD dati. 4:27 a.m. Ito yung crossing Calamba. Boss Chicks. Nakaliwa tayo dito sa may bagong mag-SF Calamba. Kating ko dito, ito yung mismo crossing. Kakanan tayo. Sa stretch na to ng Pansol, usually kung makakarga ako dito kasi ang kinis ng kalsada. And then kapag southbound ka, usually walang traffic. Usually mga 40. Ngayon 30 lang. Ayun, so far 14 kilometers. Wala, fresh na fresh pa. 4:45 a.m. Nandito na tayo sa Los Baños. Ito yung dating landmark. Tinakpan na nila. Siguro tatayo sila ng arko dito. Ito yun. Oh my God. Iba nga. Yan ang problema dito sa may Los Baños sa Pansoleria. Maraming resort dito, kaya bumabaha. Parang ko lang connect. Habang umaahon yung kanta sa yung sound trip ko, puta Frozen. Playlist yata ni Ash to. Ang tawag sa segment na yan, Splash Mountain. Kasi ito sa left, Splash Mountain yung resort na yan. Literal na hot spring. Sabi nga nung classmate ko nung college, basag ang pula. Patay pala stoplight dito pag ganitong oras pa. Ito yung crossing. Yung kanan niya papuntang LB, UPLB. So diretso lang tayo. Usually pagkalagpas mo dyan sa Los Baños crossing na yan, yan na yung simula ng patag ng mahaba. Kasi wala nang traffic after nyan. Dire-diretso ka na yan hanggang Patsana. So shout out Los Baños. Ang dilim sa lugar nyo. Palis kayo sa Calamba at sa Kabuyaw. Riles. Yikes! Diyan ako sumemplang nun.
5:03 a.m. 23.5 kilometers. Nandito na tayo sa Bae, Laguna. Ayan, ang ganda ng karton nila. The Garden Capital of Laguna. Shoutout din, Bae. Sobrang walang kwenta ng street light nyo. Kahit sa kabila, nakailaw. Lakas pa ilaw ng bike ko. Lakas pa ilaw ng bike ko. Tapos ito yung pinakamahiman ilaw ng bike ko. Ganda ng arko. Walang pang-upgrade ng street light. Ang daming road hazard dito. Bago mag-isdaan. Tapos ang dilim, walang ilaw, wala man lang warning. Yun. Matay na. So okay na ako dito. Kahit na ba, kita ko. Tayong butas. Isdaan. Alam niyo ba walang tinitin ng isda dyan? Educate ko kayo yung mga walang mga hindi alam yung cycling lingo. Yung mga motorista, yung mga nagmumotor, ang tawag sa mga kung ay kamote. Sa mga nagbabike, tawag doon Jempoy. Kita Jempoy ang puta. Less than 25 na lang andar natin. Sobrang dilim. Tapos malubak. Tapos pagkalagpas natin sa isdaan, headwind na. 5:22 a.m. 31.3 kilometers tayo. Dito na tayo sa Arco ng Victoria, Laguna. As usual, walang street light dito. Street light check. Okay. Medyo decent yung street light dito. Iwanag. Pero ito kasi yung itik eh. Pagkalagpas ng itik, wala, street light. Sabagay, yung mga manok hinihilawan, baka ganun din ang itik. 5:33 a.m. 35.6 kilometers. Alam ko pila na to eh. Kaso wala kasi silang arko. Pero base sa analysis, dahil kahit pa pan may street light dito, malamang hindi na Victoria to. Kaya pa naman, fresh pa rin tayo. Medyo marami na lang malamig pero pinapawisan tayo. Good sign. Ibig sabihin na ma-warm up tayo kahit pa paano. Ginaw eh. Malamig. Senyas kayo. Hindi lang yung nag-apply sa bike. Kasi motorista ka, gamitin nyo yung signal lights nyo. Ito sigurado nasa pila na tayo. Pinabasa na akong pila sa mga establishmento dito. Intersection. Shit. Maulap ah. Meron din naman siguro ulan. Sunrise today is 5:58. That's around 19 minutes from now. Hopefully nasa Santa Cruz na tayo na. May liwanag na guys. Headwind na ulit tayo dito. Pero 28
diretso andar natin. "5:44 AM, exactly 40 kilometers. Ito yung arko ng Santa Cruz, Laguna. Ito yung capital ng Laguna. Ito ang, anong tawag dun? Sentro. Kapitolyo ng Laguna, Santa Cruz. Hindi ko lang bakit. Dapat ang kapitolyo ng Laguna, Kaltubang. Bayan ng superstars. Pag medyo maliwanag na, yung headlight ko, ginagawa ko ng blinker. Number 1, kasi kita ko naman na yung kalsada. Number 2, para kita-kita ako ng ibang motorista. Safety tip. Ang dami ko nakikitang nagpa-bike. Walang ilaw. Walang ilaw sa likod. Wala ring ilaw sa harap. Tapos naka all black. Kulay black pa yung bike. Kaya pagdating sa dilim, naka stealth mode sila. Kala nila cool yun. Hindi nila alam, nagiging hazard lang sila sa kalsada. Morning, sir! Lakas ng sound trip ni sir. Bumibirit. Kaso walang helmet. Bumibirit. Kaso walang helmet. Bars. Alam ko may space saka like. So as you can see kanina, pumabad ako doon lim. Pagkas na palis kasi yung ikot ng gulong dyan. Mas maganda yung ikot ng gulong. Less rolling resistance, which means less effort. But that means, obviously, mas mabilis takbo ng bike mo dyan sa linis na daan kaysa dito. Pero that's just one reason. Yung mga debris, mga sharp, mga bato, mga bubog, mga stapler, na possible makapuncture ng gulong ng road bike. Usually kasi kapag sandaan dyan yung malalakas na sasakyan, dito yan napupunta sa outer lane. So maawa naman kayo sa amin. Mahirap ang flapan. Isa kasi, iba, wini-weaponize yung busina. Kita naman sa kanan, tutubo. Tulad yan, kung nakikita nyo yung nasa kanan. Ayun, yan. Yan. Yan example, diba? Bato. Tayong bubog. Pag pumapad ako dyan, malaki chance ang maputasan ako ng gulong. So yun lang. In behalf sa lahat ng mga kilala ko ng bibisikleta, sorry. Kaya pag ako nagda-drive, bibigyan ko eh. Wala ko sila nang mangyari. Wala ko lang higit na. Okay na dyan, ayun, yung pasan mo to. Exactly 6 AM. We are at 46.7 kilometers. Ito na yung official arco ng Pagsan. The tourist capital ng Laguna. Pero hindi yan yung classic na arco. Actually, ang assumption ko, darating akong Pagsanhan in 2.5 hours eh. So if umalis ako ng 2 hours, nakuha ko yung Pagsanhan. Good news. Kasi given na chill pace naman, 30 minutes ahead of schedule pa ako.
yung classic na arko ng Pagsandan. Bahan Pagsandan. Kaliwa tayo. Mga 2 kilometers pagkatapos ko bumaliwa sa Bahan ng Pagsandan. Nakisang nagbalag muna. Ano bang meron dito? ...6:28 AM 55.6 kilometers. Tapos na yung akot. Kalayaan, Laguna na tayo. Busong to, Rolling Hills, and then Patag. Next na akon, Mapitak. Yikes! First time ko kaaunan yung Mapitak. ...6:38 AM... ...exactly 60 kilometers... ...Paite Laguna. May sculpture tawag dyan eh. Sculpture nga matawag. Mga naglililok ng kahoy. Ano kasi yung sculpture? Clay yun eh. Ano nga ba tawag? Woodcraft yata. Grabe yung hangin. Ang lakas. Ako na may mreno. Crosswind galing dito yung hangin. 6:45 AM 63 kilometers. Nandito na tayo sa Pakil. Hangin. Grabe yung hangin. 19 lang ang takbo. Magdadastos sa Pakil lang. 7:11 AM 70 kilometers. Hindi na tayo sa Pakil. Sumigat na rin yung araw. Ito magpapahirap sa atin. Sabi sa cyclocomputer ko, in 1.3 kilometers simula na yung ahon na Mapitak. 7.69 kilometers yung ahon, average gradient 4%. Para siyang sampalok sa Tagaytay. No, 12 kilometers yung sampalok eh. Kinda. Para siyang mas banayad na sungay. Ewan ko, malalaman mamaya. So ayon kay Climb Pro, ito na
start ng climb ng mapitak. Wala namang pula. Kaso naalala ko dito, ang pangit ang kalsada eh. Ay naman, puro ganito lang. Ano ba recover? Pakunat. 2.67 kilometers to the top. Less than 100 meter elevation na lang. Recover. Nice one. Ay, hindi pa. Lumagpas na ako din sa recovery. Ito na recover. Recover tayo. Kuya Pixie, walang helmet. Hindi na nga safe yung bike mo. Naka-helmet. Connector for traffic. Papahinga muna ako sa tuktok bago lumusa. Balik. Yung bangga. Parang naging green to. Oo, may busong. Oo, malap. Uy, makinis. Kita sa makinis. Nice, kuhaan. Pag umaahon ka sa mga ganito, pag nakakita ka ng luso, yung akal lumalakas. Hihi! Less than 1 kilometer na lang. Yan lang. Woo! Lakas kumaway, hindi ko naman kilala eh. Medyo pahinga
ko na eh. Pag naman dito ka talaga nakatira sa Rizal, ewan ko, hindi ka lumakas sa bike. Mga windmill. (9:26 AM) 97.98 kilometers. Nandito na tayo sa Tanay, Rizal. 9:46 AM, 103 kilometers. Morong, Rizal. Kainit. 10:09 AM, 109 kilometers. Cardona, Rizal. 10:21 AM, aahon tayo ng Cardona. Maiksi lang to, pero matigas. Nasa Tuktok, kakain na tayo ng lunch. Early lunch. Ang init. 10:30 AM, 115 kilometers. Binangonan, Rizal. Ang init. Gagi, after 126 kilometers, nagkaroon 5K. May yan. Hindi ko na alam kung nasan ako. Kinasod ko na yung mapa ng cycle ko. 11:39, 130 kilometers. C6. Nalobat na yung Insta 360 ko. 1:53 PM, 162 kilometers. Andito na tayo, SM Santa Rosa. Inang yan. 2:07 PM. Dito na tayo sa Dita, Santa Rosa, boundary ng Kabuyao. Bahay na ako in less than 1 minute siguro. 166 kilometers. So umalis tayo ng 4, makakawin tayong 2. 10 hours na elapsed time. Pero kasama pa doon yung mga pahinga, kain. So yung actual saddle time mag-iiba. Last pa.